Magandang araw na naman mga kamasa. Andito tayo para linawin na naman yung mga katanungan ng ating mga kababayan patungkol ano ba yung mga qualifications o katangian na pwede nang kumuha ng student permit at ano yung mga requirements na yan para makakuha sila ng student permit sa LTO. So maraming tanong kasi yan, kaya lilinawin natin. Batay na po ito sa lecture ng LTO na ibinigay sa driving school ngayong 2023. Ayun po, salamat sa mga nag-comment sa ating unang episode. Ano po, kung ano nga ba ang 15 hours theoretical driving course. Ano po? So, shoutout ko daw ang aking kaibigan, Sir Benedict Sangke. Hello, sir. So, meron niyang cafeteria, patangkilikin, kasi napakasarap ng kape dyan. Shoutout din po kay Miss Jaisel Manzano, kaibigan ko po ito. And then kay Jake Justin Stoya. Ito po yung mga kaibigan din natin. Siyempre kila Gob Jazz, kila Gob Joel, doon pa sa minention doon sa comment section na iba. Sa mga hindi po nabanggit, bawi po tayo sa next episode natin. Isa shoutout ko kayo isa-isa. Ano po? And then, ito na nga, dako tayo doon sa katangian ng isang tao para makakuha ng student permit. Pag sinabing katangian, yan yung qualification. So, unang qualification natin, dapat daw kayo ay, kapag Pinoy, kayo ay 16 years old. Kapag foreigner naman, 18 years old. So, maliwanag yan. So, dapat daw po, mentally and physically fit din daw po kayo sa pagmamaneho ng sasakyan. So, ang magdidetermine kung kayo ay physically fit or mentally fit ay yung LTO accredited clinic. Ano po? Sila yan. Next ay dapat daw po marunong magbasa at magsulat ng Filipino, English, or major dialect yung isang nag-a-apply. Then, wala daw dapat unsettled na traffic violation. So, wala kang nagawang traffic violation na hindi mo pa naiaayos o naisettle. Next po, ang panghuling qualification natin, dapat daw po makumpleto niya yung tinatawag natin na 15 hours theoretical driving course, yung ipinaliwanag po natin sa unang episode. Ngayon, dumako naman tayo mga kamasa doon sa requirements. So, pag sinabing requirements, ito yung mga dokumentong dapat mong dalahin pag pupunta ka na po ng LTO. So, ano po yung mga requirements mga kamasa? Unang requirements po ay yung application for permit and licenses form na makukuha yan sa opisina ng LTO. So, ipi-fill out po ninyo yan para ma-accomplish yung form na yan. Madali lang naman po yan, mga personal information lang naman po yung ilalagay dyan. At kung medyo may mga katanungan, may mga nag-a-assist naman po sa LTO office at ini-entertain din naman po nila yung mga tanong ninyo. Next po, PSA birth certificate. Yun po ang isang kailangan natin. Kung wala daw kayong PSA birth certificate, baka meron kayong valid passport. So, pwede na po yung passport pag wala kayong PSA birth certificate. Kung wala kayong PSA birth certificate, wala kayong valid passport, baka meron po kayong national ID. So, dalhin po ninyo yung original at dalhin po ninyo yung photocopy. Ang ginagawa lang naman po dyan, bakit nire-require yung photocopy? Baka kasi yung original, ang kinukuha lang naman nila yung photocopy para i-verify yung mga information na nasa photocopy. Baka kasi malabo yung informasyon na yon, so i-verify nila doon sa original na dala mo. Ano pa po yung pangatlo na requirements natin? Yung theoretical driving course certificate. Ang tanong ng marami, saan ba po pwedeng makuha yung theoretical driving course certificate? So po pwede pong makuha yan sa mga LTO Drivers Education Centers ng libre. Wala kayong babayaran. At po pwede rin makuha yan sa TESDA, Technology Institutions, kung may offer po sila ng driving NC2. Ano po? So, may budget din naman yan pag may mga scholarship program ang TESDA. Saan pa po pwedeng kunin yung 15 hours theoretical driving course? Sa driving schools accredited ng LTO. So, ang Abad Norelia po ay accredited ng LTO. So, dahil sila ay private institution, syempre meron tayong tinatawag na tuition fee. Pero sa ngayon nga, naglunsad ang pamunuan ng Abad Norelia ng libreng theoretical driving course din. So wala ring binabayaran pansamantala pagdating doon sa 15 hours
theoretical driving course. Sa mga paglilinaw pagdating sa ganong programa nila, mas maganda magsadya po kayo sa kanilang mga branch. May mga branch naman po yan sa San Jose, mayroong branch sa Sablayan, mayroong branch sa Mamburao. Susunod pong requirements natin ay yung medical certificate. So nabanggit na natin din kanina, yung medical certificate na yan yung magpapatunay dun sa katangian na ikaw ay physically and mentally fit na magmaneho ng sasakyan. Ang medical certificate po mga kamasa ay nakukuha sa LTO accredited clinic. Ano po? So dito sa San Jose ay si Asuncion Clinic, yung isa sa mga tinatangkilik ng mga kamasa natin dito. Susunod po ay dapat kapag kayo daw po ay 18 years old below, kinakailangan ng parental or guardian consent na pinapayagan kayo ng inyong guardian or ng inyong mga magulang na kumuha po kayo ng student permit. And then meron din po tayo na valid ID. So magdadala rin po kayo ng valid ID para ma-verify po na kayo yon. So isa yon sa mga requirements sa pagkuha ng student driver's permit. Ang pinakahuli pong requirements natin, dalahin po ninyo mga kamasa yung inyong LTMS portal o yung tinatawag natin na LTO portal. Yan na po kasing LTO portal, yan ang magsisilbi na panghabang buhay na account ninyo sa LTO. Wow naman! Wow! So po pwede niyo pong gawin yan kung marunong kayong gumawa ng account, kumpletuhin lang po yung mga information. Kung hindi naman po marunong, edi magpag-guide po kayo dun sa mga marunong gumawa para at least maging tama. Hindi po yan po pwedeng magdoble-doble. Ano po? Kasi dapat po isang account, isang driver lang. So mga kamasa, nailinaw na natin yung mga katangian at requirements ng kukuha ng student driver's permit. So yan po ang mga requirements na kailangan ninyong dalhin bago kayo pumunta ng LTO. Dagdag pa po diyan ay dapat po naka-dress code, nakasapatos, nakapantalon, naka-t-shirt, no? Hindi po yung maiksi ang suot kasi may dress code po ang LTO. Maraming salamat po sa pakikinig at sana po nabigyan kayo ng linaw yung inyong mga katanungan. Abangan niyo po kami sa mga susunod na kabanata ng aming video o ng aming mga vlog. At huwag niyo pong kalilimutan mga kamasa, mag-like, mag-subscribe, paki-click na rin po yung notification bell. Hanggang sa muli mga kamasa.